Ang grupong Kingdom of Jesus Christ o KOJC ay mayroong milyon-milyon na miyembro na kung saan ang kinikilalang appointed son of God ng grupo ay walang iba kundi si Apollo Kibuloy. Gayunpaman, dalawang nagpakilalang dating miyembro ni Kibuloy ang nagsumbong kay Senator Risa Hontiveros patungkol sa mga pang-aabusong dinanas nila. Sa mga video na iprinisenta ni Hontiveros sa isang press conference, ikinuwento ni Arlene Stone na 15 anyos lang siya nung una siyang na-convert sa reliyon ni Kibuloy. Dito, isinabak agad siya para manlimos at pinadala mula Davao pa Maynila para manlimos sa Amoranto. Sabi pa niya, pinagpapanggap pa sila na pipibingi at mga peking estudyante para umano'y makakuha ng simpatya sa mga tao. Nang sa gayon, malaki ang kanilang maging remittance kay Kibuloy. Bukod doon, pinapagtinda raw sila ng mga puto at kuntsinta sa Maynila na ginagawa na raw nila nung nasa Davao pa sila. Hanggang sa trinafic daw sila sa iba't ibang panig ng Mindanao. Kapag hindi raw sila nakakota, ipinaparusahan sila, sinasaktan, hindi pinapakain, pinapahiya o itinitiwalag. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinafic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Ayon kay Hontiveros, marami raw lumapit sa kanyang tanggapan. Mula nung imbestigahan sa Senado ang grupong kulto umano ni Senyor Aguila na Socorro Bayanihan Services Incorporated. Apparently, yung mga victim survivors, of course nagsimula ng 2019 pa si Ms. Arlene na maghanap ng katarungan para sa kanila. Pero dumarami yung mga victim survivors na lumapit sa opisina ko dahil na subaybayan nila yung naunang investigasyon dun sa Socorro Bayanihan Services Inc. Sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. At sabi nila, kami rin, ganun yung nangyari sa amin. Gusto din namin sabihin yung totoong ginawa sa amin. Gusto din namin makakuha ng hustisya. At habang dumadaan yung mga araw, dumadami talaga sila na lumalapit. Kaya nga gaya ng sinabi ko rin sa privilege speech dito kagabi, kaya nabuo yung loob ko na iharap dito sa ating kamera itong mga testimonya, mga affidavit na ibinibigay nitong mga victim survivors sa opisina ko. Dahil dito, iimbitahan si Kibuloy sa Senado para sa pagdinig ng Senate Committee of Women and Family Relations and Gender Equality at kung kinakailangan, ipapasugpi na raw ito. The committee cannot force, as in force a witness to appear, pero may kapangyarihan din ang komite ng Senado kapag nag-imbita ng resource person, lalo na't
isa siya sa pinakamahalagang resource persons sa investigasyong iyon at mag-refuse sila, may power din naman po ang komite na magsabpina at kumbaga i-compel yung presensya o yung partisipasyon nung resource person na iyon. Isa pa raw sa dapat tignan dito kung papaanong nakalusot sa mga otoridad ng ilang dekada ang umano'y pang-aabusong ginawa ni Kibuloy. Maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. I urge the Department of Justice to issue an Immigration Lookout Bulletin Order, which they can do motu proprio to prevent Kibuloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po at ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinafic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po
ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yun kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inabuso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no, na mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inabuso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po ng mga mambabatas natin. Hello po, magandang umaga at Mukhang nagpapatuloy po ang ganitong mga gawain. Ipapakita ko po ngayon ay isang screenshot mula sa mga group chat kung saan kasama ang mga miyembro ng KOJC. Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot makikita ang mga instructions na quote, encouraged ang guitar, tamborin o ukulele sa kanilang pamamalimos. Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o naghaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Marami na ring biktima ang hanggang ngayon ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa amin para magsiwalat ng paglulurak ni Kibuloy ng kanilang dignidad upang maghanap ng hustisya.